grabe ang iyak ni Ma'am Liza sa Abu Dhabi. Ito ay pagkatapos nilang makaharap ang mga kababayan nating Pilipino. Of course, marami po sa mga nagtatrabaho sa gitnang silangan ay kung hindi man po mga kababayan nating Bisaya, ay ang mga taga Mindanao kasi mas target nga po nila ang Middle East dahil karamihan din sa ating mga kababayan sa Mindanao ay mga Muslims, no? So mas maganda at suitable sa kanila ang Middle East dahil dream nila yan mga kababayan eh. 'Di ba meron nga silang parang holy pilgrimage or something na parang goal yan ng mga ng mga kababayan nating Muslim na once in their lifetime ay makakabisita sa Mecca, right? Kaaba in Mecca, yung Holy Land, something ng mga Muslim. So, kung sila man po ay makakapagtrabaho in the Middle East ay talaga naman pong, 'di ba? Kumbaga hindi lang mga Pilipinong Muslim na kababayan natin ang kanilang makakasalamuha, kundi yung talagang matatagal ng yan ang relihiyon. Ano po? Yan. So, dahil nga ang Mindanao ay malapit sa mga Muslim countries, lalo na yung Malaysia, I think Indonesia rin. So, ang karamihan sa mga kababayan natin in Mindanao ay ganyan po ang relihiyon. At kapag sila ay nakakapagtrabaho sa Middle East ay parang ang dream nila ay natutupad. Kaya lang syempre nakakalungkot din mga kababayan na lumalayo pa ang mga Pilipino sa bayan natin. Kailangan pang maghanap ng kapalaran. Hindi naman po madali ang mamuhay sa gitnang silangan mga kababayan. Dahil nga mainit, disyerto, hindi nakarating ba kayo ng Mindanao mga kababayan? Alam niyo ba ang napuntahan kong lugar sa Mindanao? Akala ko mainit diyan eh. Kasi malapit na sa equator, hindi ba? Ibaba na ng Pilipinas, south na eh. So, ang itaas ng Pilipinas medyo malayo pa sa equator. So, ang iniisip ko noon, malamig kasi sa Luzon, lalo na sa mga parting Baguio or Norte. Sabi ko siguro pag nasa Mindanao ang init na. Nung pumunta ako ng Mindanao, hindi naman mainit doon mga kababayan. Actually, parang hindi rin nagpapatalo yung Lanao del Norte, Lanao del Sur, mga ate at kuya. Malamig doon. Kaya nga yung mga kababayan nating Muslim, balot na balot din eh. Sabi ko, ba't parang Tagaytay din sa lamig? Mas malamig pa yata sa parang Baguio na ating. Plus, ang taba-taba ng lupa ng Mindanao, di ba? May mga prutas, may mga halaman na dyan tumutubo lang dahil nga mayaman ang kanilang lupa, mataba ang kanilang lupa, right? May mga bulaklak, may mga prutas at mga pananim at puno na dyan lang tumutubo sa Mindanao. Malulusog sa Mindanao ang mga tanim kasi nga mayaman at mataba ang kanilang lupa, no? So, biro mo yun, malaki ang potential ng Mindanao na yumaman. Food basket nga yata ng Pilipinas yan eh. Di ba dyan nanggagaling yung mga prutas, mga mangustin, mga durian and whatnot. O yung mga saging, mga in-export na pinya, dyan din nakatanim. Bakit ang mga kababayan natin in Mindanao ay kailangan pang umalis ng Pilipinas at magtrabaho abroad? Sabi ko nga ang mga Muslim naman, natural sa kanila ang pagiging entrepreneur, nagdinegosyo ang mga yan. Kung, di ba, shout out, sa inyong lugar mga ate at kuya, nakakita kayo ng mga Muslim na empleyado? Bibihira. Karamihan sa mga yan nagtitinda, di ba? May sarili silang tindahan, may sarili silang inilalako, may sarili silang negosyo. Tapos yung ibang mga kababayan natin, lalo-lalo na, marami kasi sa mga Muslim nating kababayang Pilipino, ang talagang preferred ang Middle East kung magtatrabaho man abroad. At least kahit papano, kapwa nila Muslim ang kanilang magiging employer. So, syempre, itong mga kababayan nga natin mga Muslim ay mga kababayan ni PRRD at mahal si Tatay Digong at karamihan sa mga to, DDS. Tapos instead na umattend sa World Economic Forum itong mag-asawa, lalo na si Ngiwi, ay pinili ang Abu Dhabi. Siguro para makaiwas at nakakahiya na ekonomiya ng Pilipinas. Hindi nila may pagmalaki sa World Economic Forum. So therefore, pinili nila ang Abu Dhabi. Baka nga dual purpose or multi-purpose ang kanilang pagpunta din eh. Baka malay nyo na, bit-bit na ang mga kinangkam. Right? Saan napupunta ang pera natin? Right? Puro nakukurakot. Imposibleng walang napapala tong mga to. Or maybe sobra na yung kahihiyan nila. Pressured na sila. At nung nakalabas sila ng Pilipinas at nakapag-travel ulit, lalo na sa Middle East, parang nakahinga ng maluwag at kakaba-kaba nga siguro ang mga to kahit nasa palasyo, di ba? O di nagkadayak, ay, finally nakalabas kami yan, eme-eme. No? I don't know, nagdadrama lang ba mga kababayan? Eme-eme lang ba na nalulungkot at nalulumbay or may compassion or may empathy itong si Liza sa mga
kababayan nating malayo sa Pilipinas. Hindi rin po kasi biro ang magtrabaho abroad mga ate at kuya, 'di ba? O kahit na may makakasalamuha kang Pilipino, iba pa rin po yung, 'di ba, yung peace of mind na nasa Pilipinas tayo. Dahil everywhere we go, Pilipino at kapwa natin Pilipino ang makakasalamuha at makakaharap natin at alam natin na nasa sarili tayong bayan. Whereas kung nasa abroad tayo, lalo na't hindi naman sila, may mga bansa po na hindi naman, 'di ba, hindi ka naman magiging citizen ng kanilang ng kanilang lugar, eh, parang magiging permanent resident ka lang or PR, eh, parang hindi mo pa rin mararamdaman na welcome ka do'n or hanggang pagtanda mo na hanggang sa pumanaw ka na isa bansa pa rin na 'yan. May ibang mga lugar at mga countries na ganyan mga kababayan, na ang mindset ng mga OFWs ay mag-iipon lang kami, 'di ba? Pagtatapusin ko lang ng pag-aaral ang mga anak ko or mga apo ko, and then after nito magfo-for good pa rin ako sa Pilipinas. Ganyan po ang mindset ng ibang mga OFWs. So hindi biro. Si Ma'am Shiba ay nalulungkot din sa ganitong sitwasyon ng mga kababayan natin abroad, lalong-lalo na din sa Abu Dhabi. Kaya siya grabe ang iyak. Or ito ba ay drama lang? Talaga bang mahal niya ang mga Pilipino? Right? Ramdam ba niya ang kalungkutan at hirap na dinaranas ng mga OFWs na malayo sa pamilya? Pwede. Pero yung sabihin mo meron itong empathy, meron itong simpatsya, hindi lang simpatsya, empathy na nga, or naiintindihan niya at 'di ba? Ramdam niya ang bigat na dala-dala ng mga kababayan nating malayo sa kanilang pamilya. I doubt it. Walang pakialam 'tong mga 'to. Alam niyo kung mga ate at kuya, kung ang isang public servant at ang lalong-lalo na rin ang even yung kanyang mga, 'di ba, ang kanyang pamilya, kung mahal nila ang kapwa nila Pilipino, hindi sila magnanakaw kahit isang kusing. Katulad ng ginawa ni PRRD na nagtitipid, ultimo pagkain sa Malacanang, munggo, ano pa, tuyo, galunggong, ano raw ang dessert? Turon, what? Or pritong saging, maruya, ano ba? Ganon, ganon kapayak dahil nga alam ni PRRD na ang ginagastos ng mga nakatira sa Malacanang at ng mga opisina ng gobyerno ay pera natin. Therefore, hindi nila dapat pinagpapakasasaad. Ma'am Shi, huwag mo kami pinaglululoko. Mahilig kayo mag-party, mahilig kayo kasi wala kayong pakialam kahit hindi nyo pera ang ginagastos ninyo. Wala kayong kaluluwa. Lalo kung totoo ang allegations na kayo ay mga nagpupulvoron. Idagdag nyo pa yung kaya nyong bumayad ng 2.3 million allegedly sa isang banana lang. Sa isang Mr. Tubig, 2.3 million. Yung isang kasama, halos 1 milyon din ang bayad. So baka naiyak si Ma'am Shi dahil sa mga eskandalo at bugbog na rin sila sa panlalait. Tapos super yapos pa, oh. Ano to, photo op, mga ate at kuya? Photo op ba ito? Tingnan nga natin ang balita. Siguro para lang mapicturean, ano? Ma'am Shi, wag kami. Kahit dugo na ang lumabas dyan, kahit pako na ang lumabas sa mata mo, hindi kami naniniwalang lungkot na lungkot ka at malayo itong, maybe may nararamdaman kang katiting, no? Pero Diyos ko, sa picture mo na nga lang sa Facebook mo, manduloko ka eh. Tama, mga ate kuya? Kung todo edit ka, you're fake, you're plastic. Plastic ka. Demonya ka, yun na yun, demonya ka. Alam niyo mga ate at kuya, sinasabihan kami ng mga sabihin natin mga kilalang personalidad. Okay, mga dikit kay PRRD halimbawa, ganyan. Sinasabihan kami, kantiin nyo na singiwi, total singiwi naman ang dapat yung batikusin dahil siya ang nakaupo. Huwag na huwag yang satanas na yan, yung babaeng satanas. Huwag na huwag yan, mapaghiganti yan. Pagugurgur kayo niyan, sabi sa amin. Or ipakukulong kayo niyan, tatamnan, 'di ba? Diskarte niya yan, tanim kaso. Demonya raw yan. Ma'am Shi, hindi kami may sabi. Ha? Ito yung mga politiko, mga personalities na dikit kay Tatay Digong, mga kilalang tao nagsasabi sa amin. Mag-ingat kami sa magbatiko sa'yo kasi demonya ka. Tapos may pag-iyak-iyak ka.
Sana ang lumabas sa mata mo ano, lava. Tutal ang Mayon nag-aalboroto ba ngayon? Ingat po ha mga nasa Bicol. O sana nga lava ang lumabas sa mata niyan. Nagbabagang apoy or whatever, magma. Okay, ito po yung balita mga kababayan. Oh, super yapos pa si Ma'am Shi. Oh, tapos doon talaga siya nakaharap sa camera. Okay? Maybe nasa stage siya, no? Tapos may mga umakyat na, oh, makikipagkamay, hi ma'am, kumusta po? Ang ginawa, yung mga po, siguro tumatakbo sa isip ni Ma'am Shi, ay, pagkakataon ko na magkaroon ng magandang picture, na drama. Or maybe, mga kababayan, itong mga tao lang ang kaya niyang bulahin. Sa dinami-rami na ng kahihiyan at nabubuking na kalokohan ng pamilya ng mga to, pressured na rin siguro. Ano, tinatablan pa ba ng hiya yung mga yan, mga tat kuya, sa tingin nyo? Right? Or maybe, itong si Ma'am Shi, wala nang makitang totoong kaibigan. Kasi alam niya na yung circles of friends nila, mga manggagamit lang. Or maybe, kaibigan lang nila sa kalokohan. Right? Kaibigan maybe sa bisyo. Right? Kaibigan sa anomalya. So, gamitan. Hindi totoong kaibigan, right? Parang friends with benefits or something. Na siguro aware siya, ang mga nagpupulvuron pa naman mga kababayan ay tamang hinala. Right? Tamang hinala mga yan. Si Ma'am Shi snub yan eh. Nakunan nga yan ng video, binati siya no, naglalakad, may nakita ko yung video ganyan, naglalakad siya nakapula. Sabi, First Lady, tinatawag siya nung nagtitake ng video, inirapan niya. Lumagpas siya, tinignan niya, dumiretso siya. Snub to, isnabera. Tapos ngayon, mag-iiyak-iyak ng gayaan. Ano to, nag-aalala na dahil baka ma-EDSA ngayong taon. Or maybe aware siya na ang mga tao nakapalibot sa kanila ay sunod-sunuran lang or mabait lang sa kanila kasi may napapala. Lagpas 3 taon nang nakaupo. Mag-4 na taon na sa power. Ramdam na siguro nila na lame duck na singiwi, right? Mamaya pag-usapan natin singiwi. Binastos pala tong mga to ng palihim. Deserve ba nilang mabastos, mga tatkuya? Binaboy itong mga to sa Abu Dhabi. Mamaya pag-usapan natin. So, yeah, right? Ramdam na nila na na hindi na sila yung para pababa. Negative na nga sa mga survey singiwi. Negative na. So isinusuka na ng taong bayan bukod pa sa nagkakanda-booking na inutil ang asawa. Ma'am Shi, kung ikaw nagpapatakbo ng Pilipinas at talagang ang asawa mo ay lame duck or tamad, ay anong klaseng pagpapatakbo tong ginagawa mo? At dahil nga siguro ikaw ang in charge dahil yung asawa mo naman ay tamad, kailangan mong magkaroon ng mga gandang photos na ikaw ay mapagmahal sa mga OFWs. Kung mahal mo ang OFWs, Ma'am Shi, dapat bawat taon pabawas ng pabawas ang umaalis ng Pilipinas. Tama? Dapat kumukonti ang mga yan. Kumukonti ang umaalis. Ibig sabihin, nagkakaroon ng opportunity sa Pilipinas na makapagtrabaho. Ibig sabihin, baka may mga pumapasok ng mga negosyo, right? Mga foreign investors. Isipin mo kung may magtatayo ng, halimbawa ay factory ng flying cars in the Philippines, mga kuya. Kasi yan na ngayon yan. Inevitable na mga kababayan, meron ng mga flying cars, no? So, mahal pa nga lang. But sooner, lalo ngayon, may mga, I think, nare-revive yung graphene. Yung magaan na, na material, right? Na, basta graphene yan mga kuya, magaan siya. Pwede siyang magamit parang mas matigas pa nga sa metal eh. Manipis pero matibay. So, madali na ngayong mapupush yung mga flying cars at kung ano pa man, no? Kasi baka yan na yung magiging mode of transportation sooner. Okay, magbibilang na lang tayo, baka within a decade or after a decade, may marami ng flying cars. So, what if kung talagang matino ang pagpapatakbo ng asawa mo, Ma'am Shi, or kahit ikaw, kahit hindi ka ibinoto ng mga Pilipino, may mga magnenegosyo sa Pilipinas, right? Maglalagay ng mga factory ng, I don't know, maybe iPhone or those flying cars or maybe may pagawaan, may mga shipyard ng madadagdag or may factory na right, may pagawaan na ng bullet train or whatever. Or maybe may mga, may mga, data hub or something sa Pilipinas.
dagdag ano yan eh, opportunities para magkaroon ng trabaho sa bansa natin. Kasi may mga papasok na ng mga ano 'no, mga employers na foreigner. May mga magnenegosyo na sa Pilipinas. Oh, madali na maraming trabaho ang magiging available. Eh sino ang magnenegosyo sa Pilipinas? Bulok ang transportation, ma-traffic, polluted, mahal ang tubig, mahal ang kuryente, mahal ang internet, mataas ang krimen, nag-aalala yung mga magnenegosyo baka sila ay makikilan, ma-hold up or what, makidnap. Oh, kung talagang mahal niyo ang OFWs, dapat taon-taon pakonti ng pakonti ang umaalis. Dapat parami ng parami ang umuuwi at nagfo-for good sa Pilipinas. Nang budol pa nga tong mga to eh. Uwi na kayo! Sabi nila sa mga OFW, di ba? I think 2024 nila sinabi yan, umuwi na kayo ng Pilipinas. Saksihan nyo, umuunlad na ang ating bansa. Hindi nyo na kailangang umalis. Hindi nyo kailangan mga ibang bayan po inang mambubudol. Tapos na yun, gagamitin nyo ang OFW, yayapos-yaposin ninyo. Kawawa itong nagamit na kababayan nating Muslim sa tingin ko naka-cover. Oh, nagamit pa nga sa pambubudol. Ma'am Shi, hindi nyo mahal ang mga OFWs. Pero ako na magsasabi sa inyo mga kababayan, naranasan kasi ni Ma'am Shi according sa puting ahas natin or puting hito or gintong ahas or whoever. Tumira si Ma'am Shi ng Thailand. Tama Ma'am Shi, halos 1 taon ka sa Thailand. Nung mga panahon na on the rocks yung marriage nyo ni Ngiwi, panahon na si Tatay Digong yata ang nakaupo, oh, natalo ang asawa mo, nagpa-recount kayo, muntik-muntikan na kayo magkahiwalay, nagka-pandemic pa. Ikaw di umano ay tumira ng Thailand. At ang tiniran mo sa Thailand ay hindi naman pangmayaman, although very New York ka. Parang chipanga lang na apartment or condo ang tiniran mo or hotel. Ay mura lang naman yan sa Thailand mga kababayan. Okay, may mga hotels in Thailand na ang laki-laki pero mga tipong 1 to 1.5 lang, 1,200 pesos, mga ganun. Okay na, aalog-alog ka na, lalo yung mga lumang condo or mga lumang hotel, lumang apartment, ang lalaki ng cut. Yung mga bagong gawa na lang yung maliitan. Kahit yun sa Pilipinas, yung mga residences ng SM, ang liliit ng cut, ang payat-payat. Para lang maparami, no? Tapos ang liliit ng putol, okay, mura-mura, afford mo pa, kaya pa ng 10,000, 20,000 a month. Pero ang liit naman, ang kitin, parang bahay ng kalapati. So medyo ganyan na rin ang nangyayari sa Thailand mga ate kuya. Tumira yan si Ma'am Shi ng Thailand, mga 1 taon daw. Sa Thailand daw si Ma'am Shi nakabili ng mga anting pangontra sa, siguro, baka sa sagigil siguro ng mga Pilipino, gusto nang kulamin tong mga to, no? Pero maraming pangontra si Ma'am Shi, mga mabibisa ang nabili di umano ni Ma'am Shi sa Thailand. Kaya si Ma'am Shi, di ba, ano ang sabi ni Pastor Kiboloy, may mga voodoo and witchcraft dyan sa Malacanang tuwing Martes at Biyernes. Kasi si Ma'am Shi, tumira nga ng Thailand, na ano niya yan. And maybe sa ganyang paraan niya po proteksyonan din ang sarili niya, ang pamilya niya, dahil hindi siya pwedeng sumugal. Maraming bad trip sa kanila. Right? O ano sabi ni VP Sara? Humantong na nga, Ma'am Shi, huwag mo kaming dramahan. Anong klaseng tao na ang sabi ni VP Sara, pinakukulam na siya ng mga to. Oh. Pinakukulam na ni na Ma'am Shi si VP Sara. Di ba, sabi ni VP Sara yan, pinagkaisa na raw siya eh. Nagsama-sama na raw ang mga dilaw na naging pink, ang makakaliwa, at itong mga loyalista nga, nagsama-sama na, pati yata kanila pa yung men in uniform, kakampi pa nila yung mga oligarchs, united ng lahat, hindi pa nakontento, kinukulam pa raw si VP Sara. Hilong-hilo raw lagi si VP Sara, hindi ko alam kung paano nagkaroon ang Vice President ng pangontra. Biro mo yun, humantong na sila sa di umano'y pagkulam. Si Vice President na may sabi niyan, hindi ako. Tapos mag-iyak-iyak ng ganyan. Okay, fine, nararamdaman mo yung kalungkutan nung tumira ka ng Thailand dahil muntikan na kayo maghiwalay. Plus, ang sabi niya, ay, it's really lonely at the top. Di ba ganun yung drama niya kay Katunying? Malungkot daw kapag nasa tugatog ka ng tagumpay kasi kayo lang ang nandun. Eh sila nga lang syempre ang nasa kaharian. Lungkot na lungkot siya. So, bakit grabe ang ngal-ngal nito? Naaawa ba ito sa OFW? May compassion ba ito sa kapwa niya Pilipino? Mahal ba nila ang mga Pilipino?
Or maybe nahihiya na rin siya sa mga OFWs, OFWs na lang ang nagbubuhat ng lugmok ang Pilipinas kung walang remittances ang mga nasa abroad, eh, may konsensya pa ba siya kaya siya naiiyak? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video.